May batas ang langit, may batas din ang lupa. May batas ang utak, may batas din ang puso. Anong batas ang susundin mo? Anong batas ang kikilalanin mo? May sarili bang batas ang pag-ibig? May sarili bang batas ang tadhana? Guilty or not guilty, whether you like it or not. Mananaig ang katarungan, mananaig ang katotohanan. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Sa paglipas ng panahon, ay naging sikat at kilala ng abogado si Aristotle dahil talaga namang pinagbuti niya ng lubos ang propesyon na kanyang pinili. Lalo siyang hinangaan sa kanyang larangan dahil kailanman ay hindi ito humawak ng kaso ng mga taong gumawa ng katiwalian at kawalang hiyaan sa kanilang kapwa dahil kahit kailan ay hindi kayang baliin ng magaling na abogado ang kanyang paniniwala, prinsipyo, kredibilidad at dignidad para lamang sa ngalan ng salapi. Dahil sa angkin nitong galing, ay siya na ang bagong tinagurian na undefeated lawyer na dati ay ang matapobreng abogada na si Martina ang may hawak ng titulong ito. Samantala, dahil sa sunod-sunod namang pagkatalo sa hawak nitong kaso ay lalo nang tumindi ang pagiging bugnutin ng mapagmataas na abogadang si Martina. Isang araw ay umattend sa isang networking event for lawyers si Martina. At syempre pa, hindi mawawala sa tabi niya ang kanyang dakilang sekretarya na personal assistant din niya at the same time na si Julia. Ngunit bago pa man pumasok sa loob ng venue, ay muli na namang napagbuntunan ni Martina ang kawawa niyang sekretarya. Halika dito. Peste ka talaga. Umagang-umaga, pinapainit mo ang ulo ko. Bubita ka. Nasaan ang yosi ko? Nasaan? Pasimpleng paghihimutok nito, sabay pasimple din niyang sinusuntok sa tagiliran si Julia. Attorney, bibili na lang po ako. Ang sabi niyo po kasi kanina, huwag po akong magdadala ng yosi ninyo today. Kasi, inadvisean na po kayo ng doktor ninyo na mag-stop na po kayo sa pag-smoke. Takot na tugon ni Julia. Gaga, sinabi ko lang yun. Dapat, nagdala ka pa rin. Siyo nga, sa tingin mo ba, susundin ko yung doktor na yon? Ha? Nanggigigil ako sa pagmumukha mo, hayop ka. Putik ka talagang babae ka. Wala kang silbi kahit kailan. Pigil na pagmamaldita ni Martina, sabay mabilis nitong pasimpleng sinabunutan muli ang naluluhang si Julia. Julia, are you okay? How come you are still with Martina? Formal na wika ng lalaking kanina pa pala pinapanood ang pangmamalupit ni Martina sa kanyang sekretarya. Aris? I mean, Attorney Aristotle? Kanina ka pa ba dyan? Gulat na wika ni Martina. It doesn't matter, Martina. By the way, hindi ba kayo papasok sa venue? I bet you're also attending the event, right? Wika ni Aristotle. Yeah, papasok na rin kami. So, you are attending the event din pala. Nice to see you again. Ikaw pala ang pinadala ng firm ninyo for this event. Nahihiyang tugon ni Martina.
Of course, I should be coming. Nakalimutan mo na ba na may sarili akong law firm, Attorney Belarus? Come on, Martina. Ilang beses na tayong nagtapat sa korte. Ilang beses na rin kitang natalo. Don't tell me, hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang mga basic things about me. Anyway, nasa loob na ang mga kasama kong lawyers sa firm. How about you? Ikaw lang ang pinadala ng firm na pinapasukan mo? Medyo sarkastikong wika ni Aristotle. Yes, of course. I know that you have your own firm. I was just trying to have something to say actually. Aristotle, I have changed. After the last incident sa resto, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. I'm sorry, Aris. Naluluhang wika ni Martina. This is not the right place for that. I have to go. See you guys around. Julia, I hope you're fine. Maikling tugon ni Aristotle at agad na itong pumasok sa venue. Makalipas ang mahabang araw na iyon, ay natapos na rin ang event. Hoy Bobita, hawakan mo ang bag ko. I need to go to the restroom. Mataray na wika ni Martina sa alalay niyang si Julia. Sabay inginudngod nito ang kanyang bag sa mukha ng kanyang sekretarya / alalay at pumasok na ito sa restroom. Julia, okay ka lang ba? May mga pasaka pa sa braso mo. Bakit pumapayag kang binabastos at inaalipusta ng matapobreng babaeng yan? Concern na wika ni Aristotle. Ayos lang po sir. Huwag niyo na po akong pansinin. Baka lalo pa po akong pag-initan ni Atty. Martina pag nakita niya pong kinakausap niyo ako. Nakayukong tugon ni Julia. Huwag kang matakot. Pag kailangan mo ng tulong ko, I will help you. Get away from that woman. She's dangerous. Kung kailangan mo ng trabaho, I can give you a job. Basta malayo ka lang sa matapobreng yan. Seryosong wika ni Aristotle. Nako sir, kung pwede nga lang po sana. Kaso, hindi po pwede. Malaki pa po ang utang ko sa kanya. Noong na-aksidente po kasi yung kapatid ko, kinailangan po niyang maoperahan. Dahil wala naman po kaming ibang mapagkukunan ng malaking halaga, kaya po sinubukan kong manghiram sa kanya. Pinahiram naman po niya ako sir. Pero bago po niya binigay sa akin yung pera, pinahalikan po muna niya sa akin yung mga paa niya. Hanggang ngayon po, hindi ko pa nababayaran yung utang ko. Kaya hindi po ako pwedeng umalis sa kanya. Tsaka sir, alam ko ang kayang gawin ni ma'am. Ano naman po ang laban ko na isang ordinaryo at hamak na tao lang kumpara sa kanya na madaming koneksyon sa matataas na tao. Naiiyak na wika ni Julia. Ako ang bahala sa'yo. Just please, trust me Julia. Everything will be okay. Here is my calling card. Whenever you need me, huwag kang mahiyang tawagan ako. Okay? Naaawang wika ni Aristotle at hindi na nito napigilan ang kanyang sarili na yakapin ang dalaga para i-comfort ito. What's happening here? Julia? Anong drama yan? You know what, Aris? Huwag kang magpapaloko sa babaeng yan. She is always like that. She always plays the victim just to get everybody's attention and sympathy. As always, she always make up stories para magmukha siyang kawawa. Poor Julia. Ako na nga lang ang nagtsatsaga sa kanya eh. Don't tell me,
nauto ka rin ng babaeng yan, Aris. Come on, Attorney Aristotle. You are better than that. You are smart enough to be fooled by a cheap and pathetic girl like her. Pagtataray ni Martina at mabilis na itong umalis dahil sa matinding selos na kanyang nararamdaman dahil sa nakita nitong pagyakap ng lalaking mahal pa rin niya sa kanyang sekretarya at dali-dali na ring sumunod sa kanya ang noon ay takot na si Julia. Pagkadating nila sa kondo ni Martina ay walang tigil na pinagsasampal nito ang sekretarya niya habang ibinuhol nito ang mahaba niyang buhok sa kanyang kamay upang siguradong hindi makailag ang kawawang si Julia. Malandi ka, haliparot. Sa tingin mo, papatulan ka ni Aris? Ha? Ambisyosa ka na? Filingera ka pa? Walang hiya ka? Mga agaw? Ahas? Traidor? Hayop ka? Sunod-sunod na panghahamak ni Martina, sabay bigla na lang niyang inihampas ang isang trophy sa ulo ni Julia na naging dahilan upang mawalan ito ng malay. Makalipas ang halos kalahating oras ay unti-unting nagising si Julia. At sa pagbabalik ng kanyang ulirat ay biglang nanghina ang kanyang buong pagkatao dahil sa kanyang nasaksihan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay kanyang nasilayan ang napakaraming mga buhok na nagkalat sa kanyang paligid. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, ay damang-dama naman niya ang lamig na ngayon lang niya naramdaman sa kanyang ulo. Agad na kinapa ng dalaga ang kanyang ulo at bigla na lang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang kawawang si Julia ngayon ay isa ng kalbo. Dream on, bitch! Ano, lalandiin mo pa si Aristotle? Tignan lang natin kung kaya ka pa niyang yakapin sa itsura mong yan. Mukha kang adik na kriminal. Impakta. Mukha kang imburnal. Humahalakhak na wika ni Martina matapos nitong kalbuhin ang sekretarya niya. Dahil dito ay minabuti na lang ni Julia na hindi na sumagot pa at minabuti na lang nitong tumakbo sa pinto para agad nang makaalis sa kondo nang walang puso nitong amo habang wala nang tigil sa pagbuhos ang kanyang mga luha. Kinabukasan, sa opisina ni Martina ay maagang-maaga itong nagwawala dahil hindi pumasok ang sekretarya niyang si Julia at hindi na rin niya makontak pati ang cellphone nito. At magmula noon ay hindi na muli pang nakita ang kawawang dalaga. Pinuntahan ni Martina maging ang inuupahan nitong boarding house, ngunit wala na rin ito doon at wala ding may alam kung saan na ito nagpunta. That pathetic Julia. Makikita mo, hahanapin kita kahit saang lupalop ka magtago. How dare you nakalabanin ako? You better make sure na hindi mo ipapakita sa akin kahit isang piraso ng balahibo mo. Dahil sa oras na makita kita, I will throw you in hell. Galit na sigaw ni Martina, sabay bato nito ng hawak niyang wine glass. Pagbalik ni Martina sa pinapasukan niyang law firm, ay naging usap-usapan na rin ang biglaang pagkawala ni Julia. Martina, totoo bang may kinalaman ka sa pagkawala ni Julia? Yun kasi ang usap-usapan sa buong firm ngayon. Pag-uusyoso ni Attorney Gwen. Yes, narinig ko kanina. May nakakita daw na, like you're hurting your poor secretary. Is that true, Martina? Pag-uusisa pa ni Attorney Janus. Huh? Of course not. Wala akong alam dyan. Even me, hindi ko alam kung nasaan yung tokmol na yon. Maybe,
sawa na siyang mabuhay. So, she just ended her own miseries. I don't know, and I don't care. Gigil na wika ni Martina. Wait, nasa GC na yung video. Oh my gosh, Martina, she was with you last night na pumasok kayo sa kondo mo. According sa caption, ito daw ang last time na nakita si Julia. Martina, tell me, where is Julia? Gulat at nag-aalalang wika ni Attorney Gwen. What? Patingin? Kanino galing yung video na yan? Paano nangyari yan? Basta, pagkahatid niya sa akin sa kondo, umalis na siya. Of course, hindi ko na alam kung saan siya nagpunta after. That ugly creature. Looks like she is up to something. Bring it on, freak. Naghihimutok sa galit na wika ni Martina. You did something to her, I think. You better fix this, Martina. Labas kami dyan. I told you before to stop being violent to her. I know you, Martina. That look in your eyes? I know. You did something. Gwen, tara na. Ayokong madamay dyan. Aligagang wika ni Attorney Janus at nagmamadali na silang umalis palayo kay Martina. Lumipas ang panahon at unti-unti na ring namatay ang mga haka-haka sa pagkawala ni Julia at kahit kailan nga ay hindi na muli pang nakita ang kawawang sekretarya ng matapobreng abogada. Nagpatuloy pa rin sa buhay si Martina na normal at parang walang nangyari. At tuluyan na rin niyang kinalimutan si Aristotle dahil may bago na siyang kinahuhumalingang lalaki na nakilala niya sa isang event. Guys, I met this guy kagabi sa event. I asked him for a date and he said yes. Kilig na kwento ni Martina. Girl, seryoso ka ba? Ikaw na ang nagyayaya ng date sa lalaki? Are you that desperate? Wika ni Attorney Gwen. Why not? I saw him. I think I like him. He's stunning. He's smart. And rich. As in, super rich. I heard from someone sa event na CEO siya ng isang company. Now you know why he is worth my first move. Masayang wika ni Martina. Okay, so at least you must have gotten his name, right? So, who is this mysterious guy? Usisa ni Attorney Janus. Well, I got his first name. I actually forgot to get the last name. But it's fine. I will surely get to know him more sa date namin. Nakangiting wika ni Martina. And his name is? Tanong naman ni Attorney Gwen. Archimedes. Sounds cool and unique, right? Just like him. Tugon ni Martina. Why don't you invite him sa anniversary ng firm next week? Para ma-meet naman namin siya. Suhestyon ni Attorney Janus. You know what? That's actually a cool idea. He just messaged me now. He won't make it sa date namin dahil he needs to go out of the country tonight. Flight na niya later. Urgent daw from their client abroad. 5 days daw siya doon. So, he will be here na sa anniv ng firm. Perfect! Excited na wika ni Martina. Makalipas ang ilang araw, ay dumating na ang araw ng pagdiriwang ng anibersaryo ng law firm
na pinapasukan ni Martina. Ngunit sa hindi inaasahan ay hindi na niya muli pang nakontak ang mayamang lalaki na nakilala niya sa event na dapat sana ay magiging date niya sa anniversary ng firm nila. Huwag ka nang malungkot, friend. Mabuti pa, mag-ayos ka na. Madami pang iba dyan. Kung ayaw niya sa'yo, di wag. Wika ni Attorney Gwen. I hate it na pinaasa niya lang ako. I thought siya na talaga ang para sa akin. What's wrong with me ba? Anong ayaw niya sa akin? I mean, maswerte na siya dahil binibigyan ko siya ng atensyon, diba? Naiinis na wika ni Martina. It's his loss, not yours. Cheer up ka na dyan. Walang mali sa'yo, friend. Baka yung mata niya ang may mali. Maybe, he needs an eye doctor. Malabo siguro ang mata niya. Ang ganda mo kaya? Sunod ding wika ni Attorney Janus. Sa kalagitnaan ng party ay isang sorpresa ang bumulaga sa noon ay wala na sa mood na abogada. Sa hindi inaasahan ay biglang napakita sa kanya ang mayamang negosyante na kanyang pinapangarap. OMG! Archimedes! You made it! You're here! I've been trying to get in touch with you, but you never respond to me. How did you know about this party dito sa firm? Gulat at nagtatakang wika ni Martina. I guess it's a surprise. Of course, I know about the party. You know, connections. Nakangiting wika ng mayamang binata, si Archimedes. Dahil dito, ay proud na ipinakilala ni Attorney Martina si Archimedes sa kanyang mga colleagues bilang kanyang date sa party. Hindi nagtagal ay halos lumuwa ang mata ng lahat nang may isang pamilyar na mukha, ngunit ito ay ayos na ayos, sophisticada, glamorosa at mukha ng yayamanin ang pumunta sa harapan at masayang bumati sa lahat. Are you all having fun? Thank you everyone for coming to this very special party, as our family is here to make an important announcement. Masayang wika ng misteryosang babae na bigla na lang nagpakita matapos ang mahabang panahon. Hoy babae, what are you doing here? Anong pakuluto, ha? Halika dito, umalis ka. Kahit anong bihis mo, hindi mo kami maluloko. Ano na naman ang drama mo ngayon, ha, Julia? Pinahula mo kami kung anong nangyari sa'yo noong bigla kang nawala? Tapos, here you are, biglang susulpot out of nowhere? For what? For attention? For sympathy? Papansin lang? You know what? You don't belong here. Get out! Guard! Guard! Palabasin niyo ang babaeng to. Gumagawa siya ng gulo. Bilis, kalad ka rin niyo ang babaeng yan. Now! Gulat, pero nanggagaliiting wika ni Martina. Hello everyone! Martina! Hello! It's been a long time. Bakit mo naman binabastos si Julia? Is that how you treat your new boss? Yes. Everyone, you heard it right. Julia, my wife, is now the new finance director of this firm. And I am the new CEO. Unfortunately, the former owner, who happens to be my ninong, needed to sell his firm due to a very personal matter. And of course, my dad can never say no to my dear ninong. So, we decided to buy it.
And from now on, we will be the one to manage this firm. Nothing to worry, dahil magiging smooth ang transition natin as we will keep everyone in this firm. That means, wala kaming tatanggalin na empleyado dito, maliban lang kung kayo ang mismong aalis. We will only have some minimal changes, including the name of the firm. I have my own law firm actually. So, having said that, this is just going to be an expansion of it. I hope that we will have a very good working relationship here. Cheers! Wika ni Aristotle. What? Aristotle? This can't be happening. How could you? This is unbelievable. You married my loser and walang kwentang sekretary? What a downgrade. Bumaba na pala ang standards mo sa babae. Mula sa akin na isang pinagpipitagang abogada, sosyal, edukada, tinitingala, hinahangaan. Ngayon, ang bagsak mo lang pala ay ang hampas lupa at mababang uri na babaeng yan. What a disappointment, Aristotle. Shame on you. Galit na pangmamaliit ni Martina. Well, of course, Martina. Aanhin ko naman ang kagaya mong matapobre na o galing hayop pa. Walang kwenta lahat ng mga pinagmamalaki mong achievements kung asal imbornal ka naman. Napakamalas naman ng lalaking magkakamaling maging boyfriend mo. Sa tagal ng panahon, talagang wala kang pinagbago at hindi ka natuto. Puro pa rin pagpapanggap ang kabaitan mo. Kawawa ka naman, Martina. I pity you. Nakangising wika ni Attorney Aristotle. Pues, I resign. Kahit kailan, hindi ako papayag na maging boss yang babaeng pinulot lang sa putikan. Over my dead body. Magsama-sama kayo, mga losers. Akala nyo, kayo lang ang kinasal? Just to let you know, Aris, I am also getting married to a rich, handsome, wealthy, and powerful man. I am pretty sure mas mayaman pa siya sa'yo, no? This is Archimedes, my boyfriend and soon to be my husband. Maangas na wika ni Martina. At matapos nito ay pasimple nitong binulungan si Archimedes na sakyan na lang niya ang mga sinabi niya para hindi siya mapahiya kina Aristotle, Julia at sa lahat ng nandun sa party. Oh, really? Sige nga Martina, kung talagang fiancé mo si Mr. Archimedes, sabihin mo nga ang apelyido niya? Natatawang wika ni Aristotle. Ano nga palang apelyido mo? Dali, please, help me. I think kilala ka niya, kaya sinusubukan niya ako. Please. Kabadong bulong ni Martina kay Archimedes. Bloomfields, yan ang apelyido ko. Mabilis namang bulong din ni Archimedes. Bloomfields. He is Archimedes Bloomfields. He is a very rich businessman here and abroad. Sa katunayan, kakabalik lang niya from a business trip abroad. Pagmamayabang ni Martina. Did you hear yourself, Martina? His last name is Bloomfields, right? Humahalakhak na wika ni Aristotle. Wait, what? Yeah, right. Bloomfields ka? Archimedes, answer me. Naluluhang wika ni Martina dahil sa panahong iyon
ay ramdam na niya ang labis na pagkapahiya sa kanyang sarili. Yes, Martina. I am Archimedes Bloomfields. I am the eldest brother of Attorney Aristotle Bloomfields, and I am now the new managing director of this law firm. Kaya nga nandito ako kasi I don't even need your invitation para umattend sa party na ito. Dahil kami mismo ang nag-organize nito. Sarkastikong sagot ni Archimedes. What? This is insane. Pinaglaruan niyo ako. Pinagkaisahan ninyo ako. Pare-parehas kayo. Akala niyo, ito lang ang law firm sa buong mundo? I don't need and I will never ever need any of you in my life. Kayang-kaya ko kayong pabagsakin. I have a lot of connections. I will make sure na pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Malakas na sigaw ni Martina. Yeah, right. Connections? Let me just enlighten you, Martina. Your connections are also my connections, and I have more, Martina. Let's see kung ano ang kaya mo. I will make sure na wala ka nang kayang apihin na kahit na sino magmula ngayon. Mark my word, Martina. Matapang na pangahamon ni Aristotle. I hate you all. Makikita nyo. Walang hiya ka, Julia. Inagaw mo ang lahat sa akin. Kahit kailan, wala kang binatbat sa akin. Kahit anong gawin mo, hampas lupa. Umiiyak na sigaw ni Martina at mabilis na itong umalis sa party dahil sa labis na kahihiyan na kanyang naramdaman sa oras na iyon. Makalipas ang ilang araw, ay agad na nag-apply sa iba't ibang law firm si Martina. Bit-bit ang matinding galit at puot sa kanyang puso at ang masidhing pagnanais na makapaghiganti sa mga natatanging tao na kumalaban at nagpamukha sa kanya na hindi lahat ay kaya niyang tapakan. Ngunit lingid pala sa kanyang kaalaman ay ginamit na rin ni Aristotle at ng kanyang pamilya ang kanilang malawak na koneksyon at kapangyarihan upang tuluyan ng maputol ang sungay ng mapang-api at matapobreng abogada. Pina-blacklist nila si Martina sa mga law firms at hinanap nila ang mga taong sinaktan, inapi at ginawa ng kabulastugan nito. Inalam din nila ang mga kalokohan nito para manalo sa mga hinahawakan niyang mga kaso, kagaya ng panunuhol, pananakot at iba pa. At dahil dito, ay nawalan na ng lisensya si Martina at tuluyan nang napawalang bisa ang kanyang pagiging abogado. Dahil hindi naman talaga sila mayaman at dahil sa pagiging maluho nito ay mabilis ding naubos ang kaunting pera na naitabi ni Martina. Kaya naman, napilitan na itong umalis sa kondo na inuupahan niya at umuwi sa probinsya kung saan naroon ang kanyang simpleng pamilya. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!